Barangay Ginebra ang pinakamainit na kupunan ngayong conference. Bad news sa Barangay Ginebra, out si Japet sa susunod na dalawang laro ng Barangay Ginebra. Last game ng Barangay Ginebra ay hindi nakapaglaro itong si Japet Aguilar kontra Titan Ultra. Nagawa ng Ginebra na makuha ang panalo kahit wala si Japet, pero ibang usapan na nga yung susunod nilang dalawang laro, which is ang Meralco Bolts at Rain or Shine Elasto Painters. Hindi nga basta-basta yung dalawang kupunan na yan, at ngayon na doubtful si Japet na maglaro ay isang malaking problema para sa Barangay Ginebra, dahil dyan pa naman nakasalalay yung kanilang pag-asa na ma-secure ang twice to beat advantage. Ang magandang balita dito kay Japet ay walang seryosong nangyari sa nasabing big man. Mismong si Coach Tim Cone ang nagkumpirma niyan. Kailangan lang daw ng pahinga ni Japet dahil kasalukuyan pa itong naka-confine. Nabanggit nga rin ni Coach Tim na possible na hindi makapaglaro si Japet Aguilar sa back-to-back games ng Ginebra next week. Ang first step nga raw na kailangan ni Japet ay makalabas muna ng ospital, at doon nga daw sila magde-decide kung maglalaro nga ba ito sa kanilang susunod na laro. Pero para kay Coach Tim, malaki daw yung posibilidad na hindi na muna maglalaro si Japet Aguilar, dahil kahit ma-discharge ng araw ito sa ospital ay kakailanganin pa rin ito na magpahinga. Kaya para sa akin mga chong, isang malaking challenge para sa Barangay Ginebra yung kanilang susunod na laro kontra Meralco at Rain or Shine Elasto Painters. Back to back pa naman yan, Biyernes at Linggo. Kaya naman, malaking problema para sa Barangay Ginebra na hindi makapaglalaro si Japet sa dalawang crucial game na yan. Ayon mismo kay Coach Tim, kailangan nga raw mag-step up ng kanilang mga big man, gaya na lang nila Norbert Torres, lalong-lalo na ni Troy Rosario. Ang maganda sa Barangay Ginebra ay maganda yung inilalaro netong si Troy sa Barangay Ginebra. Dahil sa ganda ng kanyang inilalaro, hindi masyadong naramdaman ng Barangay Ginebra ang pagkawala ni Japet last game. Ang tanong lang ay kung may pagpapatuloy yan ni Troy Rosario laban sa mas malakas na kanilang makakalaban next game. Isa nga sa nakikita kong solusyon na pwedeng magpagaan sa problemang yan ng Barangay Ginebra ay itong si Ken Mark Carino. Matatandaan na okay na itong si Ken Mark Carino at ready to play na. Pero hindi pa ito ginagamit ni Coach Tim sa kadahilan ng hindi pa nito alam yung kanilang sistema na triangle offense. At ngayon na hindi makapaglalaro si Japet sa dalawang crucial na laro ng Ginebra, ay mas maganda sigurong ipasok na ni Coach Tim sa rotation itong si Carino, dahil kahit hindi pa nito kabisado yung kanilang sistema, ay malaking tulong pa rin yung inside presence nito sa loob ng painted area. Kaya hindi man makapaglaro si Japet, ay hindi nila masyadong mararamdaman ng todo kung ipapasok ni Coach Tim si Ken Mark Carino. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na hindi makapaglalaro si Japet sa dalawang crucial na laro ng Ginebra para makuha ang twice to beat? Comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Barangay Ginebra ang pinakamainit na kupunan ngayong conference. Nitong mga nakalipas na linggo ay ang Rain or Shine Elasto Painters ang pinakamainit na kupunan. Pero nag-iba na nga yung ihip ng hangin matapos yung 5-game winning streak ng Barangay Ginebra. Sa kasalukuyan, sila yung pinakamainit na kupunan dahil sunod-sunod yung kanilang panalo. At isa yung magandang sign para sa kupunan ni Coach Tim Cone, dahil sa kanilang winning streak ay mayroon nga silang daladala ng momentum. At saktong-sakto nga yung momentum na yan, lalo na't papalapit na tayo sa PBA Playoffs. At yan yung maganda sa Barangay Ginebra. Naging mabagal man yung kanilang simula, pero nagagawa nilang makabawi at talagang masasabi natin na playoffs ready na talaga ang kupunan
ni Coach Tim Cone. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na Hinebra ngayon ang pinakamainit na kupunan? Ano rin yung masasabi nyo na out si Japet sa upcoming crucial 2 games ng Barangay Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.